Isa sa kasalukuyang pinag-aaralan ng mga eksperto sa bansa ang bisa ng virgin coconut oil bilang gamot sa COVID-19. Ating alamin ang pinakahuling update tungkol dyan. Makakausap natin si DOST Undersecretary Rowena Guevara. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga. Opo, Yusek, bigyan daan po muna natin ang katanungan ng ating mga kasamahan sa media mula po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. The DOST has been conducting community-based clinical trials on virgin coconut oil as an adjunct treatment for COVID-19. And although the project is expected to be finished in December, can you give specifics on the findings gathered from the trials? Pwede po yan. Dalawa pong klaseng community-based trial. Well, isang community-based trial na ginagawa ng DOST sa Laguna. Sa ngayon, meron na tayong 57 active subjects at 49 na ang nakatapos ng regimen. At yung 8 pa naman ay patuloy pa sa intervention. Sinasagawa din ngayon ang data analysis at wala pang mailalabas na pahayag ukol sa obserbasyon sa mga study participants sa ngayon. Opo, tanong naman po galing po kay Joyce Balanso ng ABS-CBN. The U.S. Food and Drug Administration has approved remdesivir for the treatment of coronavirus infection. How will this affect our choice of the said drug para naman po sa mga Pilipino? Tinatapos pa po ng ating trialists yung kanilang clinical trial para sa remdesivir. Hintayin po natin ang resulta. Opo, sa ngayon po, kumusta po yung isinasagawa ng community-based trials on virgin coconut oil ng DOST sa Laguna at sa PGH? Gaano po karami ang naging participants nitong clinical trial? Ano na pong update dito? At kailan po ang target na matapos itong parehong VCO clinical trials? Okay. Yung kanina sinabi ko na yung sa Laguna na halos, tapos na ngayon yung result, yung clinical trial, hinihintay na lang natin yung analysis ng resulta. Yun naman pong sa PGH, nagsimula na po ang patient enrollment para sa VCO clinical trial, subalit may mga pasyente na ayaw sumali sa naturang pag-aaral. Ngayon pa man, maghahanap ang project team sa mga newly admitted patients para dito. Inaasahang matatapos ang clinical trial na ito sa Mayo 2021. Yung sa Laguna ngayong December po matatapos. Opo. So ano po yung proseso na pinagdadaanan ng mga nakatanggap nito at ilang araw po ang itatagal ng test sa bawat individual? Doon sa VCO trial sa Laguna, ang mga pasyente ay dumadaan muna sa mga laboratory test upang malaman kung sila ay maaaring makasali sa pag-aaral. Kung sila ay eligible, ang mga individual na maisasama sa grupo na makakatanggap ng VCO ay bibigyan ng pagkain na may halong VCO. Ang bawat individual ay bibigyan ng pagkain at oobserbahan sa loob ng 28 araw. Doon naman sa mga pasyente sa PGH, sisiguraduhin muna ng project team na sila ay laboratory-confirmed COVID-19 cases. Ang mga pasyente na maisasali sa grupo na makatatanggap ng VCO ay bibigyan ng VCO pagkatapos kumain 3 beses sa isang araw. Ito ay gagawin sa loob ng 14 na araw para sa bawat pasyente. Opo, Yusek, matapos po nga yung month-long laboratory experiments with virgin coconut oil, ayon po sa DOST ay nagpakita ito ng very promising results. Can you share with us ano po yung nakita ninyong significant results ng virgin coconut oil sa ating mga patients? Ang mga experiments na ginawa ay sa loob lamang ng laboratorio at hindi sa mga pasyente. Naobserbahan sa pag-aaral na ginawa ng grupo ni Dr. Fabian Dairit ng Ateneo de Manila University na sa mababang virus concentration, ang mga compounds na galing sa coconut oil ay naobserbahang nakakapagbababa ng bilang ng SARS-CoV-2 virus ng mahigit 60 hanggang 90%. Subalit, base sa naging obserbasyon, hindi napigilan ng monolaurin at lauric acid ang pagdami ng virus. Opo, pero Yusek, para malinaw lang po sa ating mga kababayan, so ano po ba yung pinagkaiba nitong community-based trials ng VCO
Dito naman po sa mga vaccines na tinitingnan pong gamitin sa gagawing clinical trials ng World Health Organization sa bansa. Yusek, ang mga potential na adjuvant therapy, gamot o bakuna para sa COVID-19 ay isinasailalim sa clinical trials. Ang pinagkaiba nito, sa bakuna, ang tinitingnan ay kanyang epekto kung maiiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19. Kaya dapat ang sasali sa vaccine clinical trial ay hindi pa nagkakaroon ng COVID-19. Samantala, ang mga produktong gaya ng VCO at ibang potential na adjuvant therapy o gamot ay inaaral sa mga COVID-19 patients o suspected patients dahil tinitingnan natin kung may epekto sila sa paggaling o pag-recover ng mga pasyente. Opo, base naman po sa ginawang review ng expert panel ng DOST kaugnay sa Sinovac, once na maaprubahan po ito ng FDA na vaccine na ito, sino po ba ang dapat mag-implement nito at paano po daw yung magiging sistema nito? Ang Sinovac ay may itinalagang Contract Research Organization o CRO na nag-i-specialize sa pagmamanage ng mga clinical trials. Itong CRO ang kumakatawan sa Sinovac sa layuning ito. Ang CRO naman ang siyang nagsasaayos ng pagpili ng mga doktor na clinical trialist na siyang aktwal na magsasagawa ng clinical trials ng mga bakuna na dinevelop ng Sinovac. Yusek, nag-allocate po ang DOST ng tinatayang 170 million pesos para po sa 5 mobile food processing facilities. Saan lugar po ba ito sa bansa i-deploy at sa paanong paraan po makakatulong itong mobile facility sa ating mga kababayan? At siyempre, sino-sino pa rin po ang inaasahang makikinabang sa naturang proyekto? Ang aming pong paglalagyan sa umpisa sa Mimaropa, sa Region 6, Region 9, Region 10, at dun po sa aming DOST-ITDI. Ang mga makikinabang po dito ay mga farmers, primary agricultural producers, micro, small, and medium enterprise food processors, local produce consumers, food industry. Ang ilalagay po namin dito ay yung frying, retorts, spray drying, glass jar preserves, sweetened juice, dry ingredients, saka aseptic system. Kaya po tayo gumagawa nito para pagka merong isang lugar na sobrang dami ng kamatis o squash o kung ano man na pwedeng i-process, ay mapaprocess po. Pupunta po itong ating mobile modular system doon at gagawin po nila yung processing. So, tinatayang 89 million po ang inilaan ng DOST para naman po sa 18 collaborative research projects. So, ano-ano naman po ang pinaka-focus ng mga research projects na ito at kailan rin po inaasahang magsisimula? Etong mga projects na to kasi sinosolve nila yung problema ng industry. Kaya sobrang lawak po ng mga ginagawa nito. So meron yung isa, gumagawa sila ng control at saka immediate release tablets ng combination ng aspirin at saka xylostazol. Meron naman yung iba gumagawa na ang cold soluble powders mula sa karahinan. Meron namang gumagawa ng integrated flywheel energy management. So, sobrang dami po ng ginagawa nito. Pero ang bottom line, ang industriya ang magsasabi, ito yung problema ko, yung academe, sila po yung magsosolve. Kami sa DOST, ang bibigyan namin ng pondo, yung academe, yung university o kaya Research and Development Institute. Tapos may 20% na counterpart po yung industriya at promise na i-adapt nila yung technology pag natapos po yung research. Opo, Yusek, kaugnay naman po sa 76 million cut sa approved budget ng DOST para sa research and development. Paano po ba ito makakaapekto sa operasyon ng DOST? Ako, malaki ang impact ng aming budget cut. Dahil dyan sa budget cut na yan, meron po kaming mga projects na hindi na muna namin gagawin sa 2021 at i-defer na po namin sa 2022. Umaasa po kami na sana ay mas maging mataas ang budget namin sa 2022 para po matugunan itong mga ide-defer na projects. Opo, sinusulong naman po ni Senator Panfilo Lacson ang budget allocation para sa pagbili ng COVID-19 vaccines at suporta para sa mga scientists at researchers sa bansa. Ano po masasabi niyo dito, Yusek?
Ang COVID-19 vaccine ay importante para sa pagbubukas ng ating ekonomiya. Napapanahon ang panukala ni Senator Lacson na paglaanan ng pondo ang COVID-19 vaccines at suportahan para sa mga siyentista at researchers ng bansa. Kunyari po ang aming budget sa DOST ay 0.25% ng GAA, Government Appropriations Act, nung nakalipas na 4 na taon. Pero ngayon pong taon na to, 0.17% lang po ng GAA ang naibigay sa research and development ng DOST. Ngayon pa namang dumarami na ang ating MS at PhD graduates, 400 to 500 MS and PhD graduates ang napapatapos natin per year. Kaya nung nagtawag kami ng R&D proposal para sa funding ng 2021, abay nakatanggap kami ng 888 proposals na nangangailangan ng 7.5 billion na pondo next year. Kanya nga lang, hindi sapat ang aming pondo, kaya 10% lang ang mga proposal na aming mapopondohan. Sana matuloy ang panukala ni Senator Lacson. Opo, Yusek, kunin ko na lamang po ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan ngayong araw. Ang mensahe po natin ay patuloy pong nagtatrabaho ang ating mga scientists at mga researcher para po mahanap kung ano yung magaling na gamot at yung akmang bakuna para sa COVID-19 para po maibsan ang ating malaking problema dito sa pandemic na to. Lagi po namin pinapaalala, maghugas ng kamay, mag-face mask at face shield at mag-social distancing. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, DOST Undersecretary Rowena Guevara.